Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na kay Binibining Ma'am Daisy Tamplaza. Ang tatalakayin ngayon ay tungkol sa Learning Competency-Based Standards Outcomes Philippines Teacher Education Framework. Ang PSG na ito ay batay sa mga gabay para sa katuparan ng CMO number 46, 2012 at naglalayong ipatupad ang Shift to Learning Competency-Based Standards Outcomes-Based Education. Bilang tugon sa 21st Century Philippine Teacher Education Framework, ito'y hinahango mula sa mga pangunahing bahagi ng K-12 Enhanced Curriculum. Article 10533. Take note, ang K-12 Enhanced Curriculum, Article 10533. Ang Philippines Qualifications Framework 83-2012, ang National Competency-Based Philippine Professional Standards for Teachers, at iba pang kaugnay sa dokumento, kasanayan ay inaasahan mula sa mga nagtapos ng Bachelor of Secondary Education kahit sa anong uri ng higher education institution sila nagtapos. Gayunpaman, sa pagbibigay halaga sa espiritu ng outcomes-based education at sa typology ng mga HEI, nagbibigay ding ng sapat na kalayaan ang PSG na ito sa mga HEI na mag-innovate sa curriculum ayon sa pagsusuri kung paano mas magiging epektibo ang pag-abot ng mga layunin sa kanilang particular na konteksto at mga misyon. Maraming salamat. Bago ang lahat, ako nga pala si Charmy Tindok, na kung saan tatalakayin natin ngayon ang nilalaman ng Article 2, Section 2, na kung saan ito ay tumatalakay sa government's recognition. Ang nilalaman nito ay na kung saan ang Article 2 ay tumutukoy sa lahat ng pribadong institusyon ng mas mataas na edukasyon na nais mag-alok ng Bachelor ng Elementary Education o anumang mga kurso o profesional na edukasyon na nakasaad sa mga curriculum ay kinakailangang unang makakuha ng tamang otoridad mula sa komisyon na alinsunod sa mga umiiral na mga patakaran at regulasyon. Ito ay upang matiyak na ang mga kurso at programa ay inaalok ay sumusunod sa mga pamantayan at kalidad ng edukasyon na itinakda ng komisyon. Kung saan, narito rin ang mga proseso ng pagkuha ng tamang otoridad mula sa komisyon para sa mga pribadong institusyon ng mas mataas na edukasyon na nagnanais mag-alok ng kurso sa elementary education o mga kurso sa profesional na edukasyon ay sumusunod sa mga hakbang ito. Una ay ang paghahanda ng aplikasyon. Ang institusyon ay dapat maghanda ng kompletong aplikasyon na kinakailangan ng komisyon na maaaring kasama ang mga dokumento tulad ng mga panukalang curriculum, mga kwalifikasyon ng mga guro, mga posibilidad at kagamitan, at iba pang kinakailangang impormasyon. Ang proseso ng pagkuha ng tamang otoridad mula sa komisyon ay para sa mga pribadong institusyon ng mas mataas na mahalaga na sundin ang mga proseso at patakaran ng komisyon upang maging matiyak na ang mga institusyon ng mas mataas na edukasyon ay sumusunod sa mga pamantayan at
regulasyon na itinakda ng komisyon, na kung saan ito ay naglalayong mapangalagaan ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay ng mga institusyon at maprotektahan ito sa maprotektahan ang mga mag-aaral mula sa mga hindi kwalipikadong institusyon. Sa Section 3, ipinaliwanag na ang mga sumusunod na artikulo ay nagbibigay ng mga minimum na pamantayan at iba pang kinakailangan, pangangailangan at mga alintuntunin. Ang mga minimum na pamantayan ay inilahad bilang isang minimum ng hanay na nais ng mga layunin ng programa ng matatanggap sa Artikulo 4, Section 6. Bakit nga ba binuo ng CHED ang isang curriculum? Binuo ng CHED ang isang curriculum upang makamit ang mga layuning ito. Ang curriculum na ito ay ipinakikita sa Artikulo 5, Section 9 bilang isang halimbawa ng curriculum. Ang bilang ng unit ng curriculum na ito ay itinakda bilang minimum unit requirement sa ilalim ng Seksyong 13 ng RA 7722. Sa pagbuo ng curriculum, gumamit ang CHED ng isang mapa ng curriculum na ipinapakita sa Artikulo 5, Section 10 bilang isang halimbawa ng mapa ng curriculum. Ang higher education institution ay may kakayahang bumuo ng curriculum ayon sa kanilang layunin, basta't maipakita na ito ay naayon sa kinakailangang mga layunin. Sila rin ay may kalayaan sa paraan ng pagtuturo at pag-allocate ng mga resources, basta't tiyakin na natutupad ang mga layunin ng programa at pang-edukasyon. Maaari nilang gamitin ang CHED Implementation Handbook para sa outcome-based education at ang mga institutional sustainability assessment para sa gabay, hakbang, pagpapasa ng mga proposal.